Pap smear. Pagsusuri sa kwelyo ng matris or cervix. Ang pap smear ay isang simple test para makita kung may abnormal cells sa cervix o kwelyo ng matris. Ginagawa ito para maagapan ang cervical cancer. Ano nga ba ang layunin ng pap smear? Makita ang maagang senyales ng cervical cancer, makatuklas ng infeksyon o inflammation. Paano ito ginagawa? Una, ihiga ka sa kama ng OB-GYN. Babae ang kadalasang pasyente. May ipapasok na maliit na instrumentong tinatawag na speculum para makita ang cervix. Next po, kukunan ng kaunting cells mula sa cervix gamit ang brush o spatula. Ipapadala ito sa laboratorio para tingnan sa microscope. Hindi ito masakit, pero pwedeng may konting kirot o hindi komportable. Kailan ba dapat magpa-pap smear? Sa edad 21 pataas, magsimula ng regular pap smear kahit wala pang anak. Sa edad na 21 to 29, kada 3 taon, kung normal ang resulta. Edad 30 to 65, kada 3 hanggang 5 taon kung kasama ang HPV test. Lagpas 65, maaaring itigil na kung palaging normal ang resulta dati. May nirerekomenda din po ang mga doktor na anti-cervical cancer vaccine. Protection po ito. Maaaring ibigay ito simula sa 9 na taon o 10 taong gulang hanggang 50 years old. Itanong po sa inyong OB-GYN ni doktor ang tungkol dito. Paano maunawaan ang resulta? Kung normal po, walang problema. Tuloy lang ang regular check-up. Kung abnormal naman po ang resulta, may pagbabago sa cells, pero kailangan i-monitor o gamutin. May iba't ibang antas ng abnormal cells. Depende sa kung gaano ito kaseryoso. Kung HPV positive, ibig sabihin may human papilloma virus. Virus na pwedeng magdulot ng cervical cancer. Inuulit ko po, ang pap smear ay pagsusuri ng OB-GYN sa cells ng cervix para makita kung may maagang senyales ng cancer. Simple, mabilis at makaliligtas ng buhay kung regular na ginagawa. Bakit ito mahalaga? Walang sintomas ang early stage ng cervical cancer. Mas mataas ang chance na gumaling kung maagang nakita. Libre o mura ito sa maraming health centers at LGUs. Meron din po sa mga private clinics at hospitals. For accurate at para ma-diagnose ka ng tama kung ano ba talaga ang health problem mo, ang tamang gawin po ay kumonsulta sa inyong doktor. May tanong ka po ba tungkol sa mga laboratory test? Paki-comment na lang po at mag-subscribe ka na rin. Baka yung mga kaibigan mo hindi pa alam. Share mo na lang tong video sa kanila. Salamat po!